Bago natin talakayin ang tungkol sa rebars or steel reinforcement, pag-aaralan muna natin kung paano ba mag-compute ng quantity o dami ng semento, graba at buhangin para sa footing, column, beam at slab. Welcome back! Alinsunod sa National Structural Code of the Philippines or NSCP 2015 under Section 419, Table 419.2.1.1. Nakasaad dito na minimum design compressive strength o lakas ng konkreto na kailangan sa pagpapatayo ng isang gusali ay 25 PSI. Exaggerate natin itong salitang minimum. Ibig sabihin, pwedeng sumobra sa 25 PSI pero hindi ka pwedeng kumulang. Kaya ang karaniwang ginagamit lalo na sa mga residentials ay ang konkretong may lakas na 3,000 PSI. Ngayon ang tanong, paano mo masisigurong 3,000 PSI nga ang lakas ng konkretong gagamitin mo? At ano ba ang tamang mixture proportion sa ganitong klaseng konkreto? Pag nagtanong ka kay Uncle G o Google kung ano ba ang tamang mixture para sa 3,000 PSI, ito ang mga makukuha mong sagot. Magkakaiba kaya malilito ka kung ano ba ang susundin mo. Kaya naman ang gagamitin ko ngayon, ito ay ayon sa aming pagsasaliksik. At ito ay ang mixture proportion na 1, 2, 3 at 0.5. Nang ibig sabihin, sa isang bag ng semento, 2 dami ng buhangin, 3 dami ng graba, at kalahating dami ng tubig ang pwedeng ihalo. Ito ay may lakas na higit sa 3,000 PSI. Pero wait, paano nga ba natin susukatin yung dami ng graba, buhangin at tubig? Gamitin natin ang tinatawag na volume method. Dito, kakailanganin mo ng box na 1 cubic foot o may sukat na 0.3 meter ang haba, lapad at taas. Dahil ang isang bag ng semento ay sakto sa ganyang sukat ng box. Kaya isang bag ng semento o isang box, ihalo natin sa 2 box ng buhangin at 3 box naman para sa graba. Sir, paano naman po yung sukat ng tubig na 0.5? Ito yon. Dahil alam natin na ang bigat ng isang bag ng semento ay 40 kg. Ngayon, para makuha yung dami ng tubig, i-multiply lang natin ito sa 0.5. So volume o dami ng tubig is equal to 0.5 times 40. That is equal to 20 kg or 20 liters na tubig. Teka, bakit mo naging 20 liters? Ito yon, dahil ang 1 kg is equal to 1 liter o 1 litro. Well, I'm sure alam mo na kung paano sukat o dami ng 1 litrong tubig. Dahil alam mo na yan, umpisahan na natin. Unahin natin ang footing. Una, kuhanin mo lang ang volume. So ang volume is equal to the length times the width times the height o kapal ng footing. So 1 times 1 times 0.35, that is equal to 0.35 cubic meter. Pero take note, hindi ganitong drawing ang makikita mo pag mag-e-estimate ka, kundi ganito. Pansinin mo yung mga color blue na linya na may tatak na C/F. Ang ibig sabihin ay column footing, yung shaded black ang column o poste at yung color blue na linya naman ang footing. Bilangin natin kung ilang footing meron tayo. Ayan, so meron tayong 12. Para makuha yung total volume ng footing, i-multiply lang natin ito ng 0.35. So total volume of footing is equal to 0.35 times 12, that is equal to 4.2 cubic meter. So pwede natin kuhanin ang quantity ng semento, graba at buhangin para sa footing. Para sa quantity o dami ng semento, gamitin natin yung formula na napag-aralan natin sa vlog number 2. So quantity of cement is equal to the volume na 4.2 times 36, divide natin ng 3. So that is equal to 50.4 or 51 bags. Para naman sa quantity o dami ng buhangin, i-divide lang natin yung total volume ng 2. So quantity of sand is equal to 4.2 divided by 2. So ito, kailangan mo ng 2.1 cubic meter na buhangin para sa footing. At para naman sa quantity o dami ng graba, that is equal to the total volume of 4.2 cubic meter. Alright, isunod natin ang footing tie beam. So ito naman, ang dimension o sukat nito ay 250 by 300 mm. Punta ulit tayo sa foundation plan. Ngayon, mag-focus ka naman sa mga FTB na ang ibig sabihin ay footing tie beam. Ito yung mga linyang kulay turquoise blue. Sige, isolate muna natin ang FTB para di ka magluhan. So ito, kuhanin natin ang total volume ng FTB sa shortcut na paraan. Una, kuhanin mo lang yung total na haba ng FTB. So, summation or add mo lang lahat ng mga ito. Take note ha, naka-millimeter ang unit natin dito. Kaya i-divide mo lang ng 1,000 para maging meter. So ito,
Ang total length o total na haba ng FTB is equal to 38.425 meters. Ngayon, para makuha yung total volume ng FTB, i-multiply mo lang ito sa dimension. So total volume of FTB is equal to 38.425 times 0.25 times 0.3, that is equal to 2.88 cubic meter. So quantity of cement is equal to 2.88 times 36 divided by 3, that is equal to 34.6 or 35 bags. Para naman sa quantity ng sand, divide mo lang yung total volume sa 2. So quantity of sand is equal to 2.88 divided by 2, that is equal to 1.44 cubic meter. Quantity naman ng gravel, that is equal to the total volume na 2.88 cubic meter. Tanong, paano naman po sir yung mga wall ko sa loob na wala namang footing tie beam? Good question. Ito yun, no? Ang tawag naman dito ay wall footing o strip footing. Ang minimum dimension na sukat nito ay 300 mm na lapad, 150 mm na thickness o kapal, at 300 mm ang minimum na lalim. Punta ulit tayo sa foundation plan. Ngayon, mag-focus ka naman sa mga WF na ang ibig sabihin ay wall footing. Ito yung mga kulay red na linya. Isolate ulit natin para di ka maguluhan. So ito, kuhanin mo lang ulit yung total na haba ng wall footing. Summation or add mo lang lahat ng mga ito. So that is equal to 19.95 meters. Ngayon, para makuha yung total volume, i-multiply lang natin ito sa dimension. So total volume of wall footing is equal to 19.95 times 0.3 times 0.15 is equal to 0.9 cubic meters. Dahil alam mo na yung volume, I'm sure kaya mo nang computein ang semento, graba at buhangin para sa wall footing. Gamitin mo lang yung mga formula natin. Alright, isunod natin ang column o poste. Ang dimension naman ng poste ko dito ay 300 by 300 mm. Una, kuhanin lang natin yung volume ng isang poste. So volume is equal to 0.3 times 0.3 times yung height ng column na 4.4 meters. That is equal to 0.396 cubic meter. Since pare-parehas yung size at taas ng 12 na poste ko, para makuha yung total volume, i-multiply ko na lang ito ng 12. So total volume ng poste is equal to 0.396 times 12. That is equal to 4.752 cubic meter. Again, gamitin mo lang ulit yung formula natin para makuha ang quantity ng semento, graba at buhangin para naman sa poste. Alright, tapusin na natin to. Slab at roof beam na lang ang kulang natin. Isunod natin ang roof beam. Ito naman, ang dimension ng roof beam ko dito ay 250 by 300 mm, kaparehas ng footing tie beam. Ibig sabihin, pwede na natin kopyahin yung volume ng footing tie beam na na-compute natin kanina. Idagdag na lang natin itong dalawang beam na ito. Ang total length o haba ng dalawang beam ay 8.4 meters. So ang volume ng dalawang beam ay 8.4 times 0.25 times 0.3 equal to 0.63 cubic meter. Kaya ang total volume ng roof beam is equal to 0.63 plus 2.88. That is equal to 3.51 cubic meter. Again, gamitin mo lang ulit yung formula natin para makompute ang dami ng semento, graba at buhangin para naman sa roof beam. So ganun lang kadali at kabilis mag-estimate ng quantity ng semento, buhangin at graba para sa footing, column, beam at slab. Ito nga pala importanteng tips. Ito ang karaniwang ginagamit na size ng gravel o bato. Ang ibig sabihin ng G ay grade at ang 3/4 naman ay ang size ng bato o gravel na 3/4 inch. Ganon din ang G1, ang G ay grade at ang 1 ay 1 inch. At take note din sa tubig na gagamitin mo. Kailangang malinis ito. At tandaan, sa bawat isang bag ng semento, 17 to 20 liters ang dami ng tubig na pwede mong ihalo. At ito pa, marahil ay makakalimutan mo itong mixture proportion na 1-2-3. Ako madalas ko din makalimutan to eh. Ito ang tips para hindi mo to makalimutan. Tandaan mo lang yung taong nangutang sa'yo na tinakbuhan ka na. O diba? Na 1-2-3 ka na? Walay! Alright, I'm so sorry guys na tagalan ng pag-upload ko ulit. Medyo nagka-problema yung aking cellphone. Gusto kong magpasalamat sa inyo for all the kind words, thoughts, and support. Gusto kong malaman nyo na sobrang na-appreciate ko lahat ng suporta nyo. Tulad na itong kababayan natin si Sir Abiel Fadi mula sa Saudi. Mabuhay din po kayo, Sir Abiel. Ito si Sir Jeffrey mula naman sa bansang Kuwait. Sir Spark Rutia mula sa bansang Qatar. Kay Sir Hermenegildo mula sa bansang Saudi. Mga kababayan natin dyan sa Middle East, please magdoble ingat po tayo dyan.
Ito naman, si Sir Angelo Parilla. Salamat, Sir Angelo. Sabi naman ni Parang Pijong, parang biyahe ni Drew ang style. Alright, punta naman tayo ng Davao kay Sir Crisanto Bayron. Uy, plano kong akitin ang Mount Apo in the future, sir. Baka naman, Sir Crisanto, kahit kaning lamig lang. Hello, Sir Algong. Kamusta po kayo, Kuya Gani Santiago? Sabi naman ni Sir Royan Delong, more power to your vlog. Salamat po. Dami kong natututunan. Salamat, Sir James Nising. Sir Jose Ponce, mula naman sa Pembo, Makati. Hello, sir. Ito, kapwa kong inhinyero sibil. Check niyo rin po ang kanyang channel. I'm sure madami rin kayong matutunan. Ito, isa pang malahiro ang pangalan. Hello, Sir Ronin, na nag-uumpisa pa lang sa kursong arkitektura. Kapit lang, bro. What's up, Sir Jason Sarao? Ito, isa pang future engineer. Schoolmate ko pa. Lalainggom, Jongjong. Sabi naman ni Sir Tom Kenneth, wow, itong topics ang hinahanap ko. You are welcome, Sir Tom. Kumusta po, mahal na Prinsipe Ali? At mula sa nag-iisang dilag na isa ding inhinyero. Hello, Angelique. Kung may nakaligtaan na kong batiin, pasensya na po. Please remind me para bawi ako sa next video. Abangan nyo yung next video. Mag-focus tayo sa designs. Kung ano ba dapat ang size o sukat ng column, beam at footing para sa papatayo mong bahay. Alright. Muli, mag-iingat po tayong lahat para sa sarili natin at higit para sa mga taong nagmamahal sa atin. So paano? Kita tayo next video? Peace!